dapat kayo sumusunod sa batas dahil mga mambabatas kayo eh. Tapos ngayon, may mga kaso pala kayo. Tapos tumatakbo kayong mga mga mambabatas, magkapatid talaga kayo ha. Sige, diretso. Line na balitang yan, si Marian Enriquez. Nag-TNT po ako. Sabi nga nito ni Guapo, bakit kung makahusga si Rapi tungkol sa mga kabit, may kabit din naman pala siya. Agoy. Yun na nga. Yun na nga ang nakakatawa. Kaya expert siya sa mga kabit kasi may kabit din siya. Di umano. Pero di ba hayag naman yun, malaking issue yun nung nagwala yung asawa niya, di ba? Tapos nagpaawa na lang ito si Rapi Tulfo. Nagpaawa na lang na kesyo, matagal na silang hindi nagsasama, may asawa naman na din yun. Ganito, ganyan. Di ba ganun na style nila? Parang ito din. Ang tagal niyang nanahimik, tapos ngayon nagpapaawa siya at kinukuha niya yung simpatya noong mga undocumented, noong mga taong awang-awa sa mga undocumented para maawa tayo sa kanya. Hindi to undocumented. Oo, ito po ay Deputy Majority Leader ng Congress ay isang manloloko. Bakit? Parang ito yung presidenteng sinusuportahan niya. Ang sabi nila, si Bongbong Marcos daw may degree. May degree sa Oxford. Putang ina niya, sa Oxford, Cubao pala. Kaya naman pala, naging magkaibigan sila ni Tambaluslos. Parehas silang manluloko. Kaya naman pala, panay ang tanggol nito kay Bongbong, parehas silang mandurugas. Diba? Ay nako, Diyos ko po. Sige, pasok. Ito ang sabi niya, proud daw siya na TNT siya. Nag-TNT po ako. That's true. Ito ang ano ngayon? Tapos? So ano ngayon? Ano ngayon kung nag-TNT ka? So proud ka? Proud ka na nag-TNT ka? Bakit ka proud? Sige, diretso. Tsahang inamin ni House Deputy Majority Leader at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo sa kanyang programang Punto Asintado kasunod ng kumakalat na alegasyon online tungkol sa umano'y pamimeke niya ng dokumento para makakuha ng US passport. Nameke ka ng dokumento para kumuha ka ng US passport. Wala kang pinagkaiba sa mga fixer dyan sa DFA noon. Oo, parehas mo sila. Mga kriminal kayo. Manloloko ka. Swindler ka. Mandurugas ka. Tapos tatakbo kang senador. Mantakin mo itong nakakatawa. Sabi niya number 1 daw siya sa survey. Mantakin mo number 1 sa survey, manloloko. Kaya naman pala nanalong presidente natin magnanakaw. Di umano. Bakit ko sinabi? Puros mga kriminal eh. Yung presidenteng sinusuportahan niya may guilty sa kaso ng tax evasion. Ito naman, guilty sa fraud, sa pagpapanggap. Para mamuhay ng hayahay. Tapos yung nasa kamera, yung kaibigan nito. Ayan, kita mo naman ang Congress. Kita mo naman simula nung siyang naging Speaker of the House, hindi na sumunod sa batas. Yung supposedly budget ng Pilipinas, malaki dapat ang allocation sa edukasyon. Ang laki ng alokasyon sa alkansya. Diba? Putang ina niyan. Sige, so kaya bang yabang tinan mo. Proud pa siya. Sige, pasok. Noong 1991, nag-ugat ang issue sa 1991 pala eh. Sabi ninyo 1988. Umalat na liham umano ng US Embassy kay Tulfo noong October 2022 na nagsasaad na peking birth certificate daw ang ginamit niya para makakuha ng US passport. Isa raw Erich Sylvester Tulfo na ipinanganak sa Hawaii ang ginamit niya kahit sa Tacloban, Leyte siya ipinanganak noong 1963. Kaya naman pala eh. Magkapit bahay pala kayo ni Tamba eh. Kaya naman pala naging aso ka niya eh.
So, ba't mo ginawa yun, sir? Hindi, ito na lang ang tanong. Ito ang tanong. Ba't mo ginawa yun? Ba't ka nang loko? Bakit ka gumawa ng krimen? Para lang sa pansarili mong gain. Kasi yun talaga yun eh. Ito, wala na tong joke time ha. Erwin Tulfo, gumawa ka ng krimen para sa pansarili mong agenda o pansarili mong kabuhayan. For your personal gain. Ito tamang-tama itong sinabi ni Diego Latigo dito eh. Public office is a public trust. Papaano mong papunta ka sa isang opisina pampubliko na hindi ka dapat pagkatiwalaan? No? Ba't mo naman sabihin pagkakatiwalaan ka? Sinong magtitiwala sa isang tao na manloloko? Takin mo, ilang taon mong pinakinabangan ang benepisyo ng isang pagiging Amerikano, tapos ngayong sikat ka na, ngayong may pangalan ka na, mayaman ka na, taina, biglang iiwanan mo yung Amerika, tapos bigla kang magsesenador sa Pilipinas, tapos magpapaawa ka, tapos sasabihin mo, dati akong undocumented, nagkadokumento ka nga eh. Sana man lang, natutuwa ako sa'yo kung may tinulungan kang mga undocumented na Pilipino na niloko mo din yung impormasyon sa buhay nila katulad ng ginawa mo, nagsolo ka eh. Di ba? Walang hiya Hindi ka pwede sir na magmayabang ngayon kasi unang-una sa lahat, paano kami maniniwala sa iyo? Manloloko ka nga. Oo, so nagbumoto na nga kami ng mambubudol eh. Bumoto na nga yung mga tao ng mambubudol na si Bongbong Marcos tapos ngayon. Tapos sasabihin mo sir na kaya ka binabanatan dahil number 1 ka sa survey. Hindi yun ang punto dito eh, Erwin Tulfo eh. Ang tanong, totoo ba na niloko mo ang gobyerno ng Amerika? Oo o hindi? Kung totoong niloko mo yung gobyerno ng Amerika, bakit pinagdidiskitahan mo yung mga vlogger? Pwede ba nasisihin mo sarili mo dahil manloloko ka? Wala namang ibabatikos sa'yo ang tao kung wala kang ginawang masama. May ginawa kang masama, sir. Tapos sasabihin mo, kung nag-TNT ako, para lang mabuhay ko, pamilya ko. Alam ko masama yun, pero ginawa ko pa. Nagpa-victim ka pa. So kung yung mga magnanakaw, sabihin nila na kaya ako nagnanakaw kasi kailangan kong mapakain yung pamilya ko. So kung sakaling masama yun, and then I am guilty. So wala na. Pagka ganyan, wala nang batas. Alam mo, Erwin Tulfo, hindi troll. Hindi po pagtotroll yung pagsita sa mga kabulastugan mo. Ang troll, yung wala kang ginagawang masama tapos galit sa'yo. May ginawa kang masama eh. Unang-unang ginawa mong masama, nag-traitor ka sa mga Tulfo. Tinraidor mo yung mga Tulfo, nag-traitor ka sa mga Duterte. Sinaktan mo yung mga umasa sa'yo ng mga Duterte supporters na pagtatanggol mo ang pamilya Duterte dahil naging mabait sila sa'yo. Wala ka palang utang na loob. Sa bagay, wala ka rin namang utang na loob sa Amerika eh. Kaya paano ka namin pagkakatiwalaan? Kung manloloko ka, ang nature mo panloloko. Kita mo, traitor ka sa mga Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi pati Amerika tinraidor mo eh. So kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo, yan ang gagawin mo bilang isang politiko. Yun sir, yun ang problemang malaki. Meron kang ginawang krimen at walang justification sa krimen. Hindi pwede na gumawa ka ng krimen. Alam mo ba kung susundin ng lahat ng mga kriminal sa Pilipinas yung style mo na ginawa ko lang naman to dahil kailangan kong buhayin yung pamilya ko. Alam mo kung lahat ganyan ang kung pakakawalan ka namin, putang ina, walang nakakulong sa Pilipinas. Lahat yan inosente. Lahat ng nakakulong sa Pilipinas inosente. Pag tinanong mo, pumunta ka sa mga kulungan, tanungin mo, may anong kaso mo? Napagbintangan lang ako eh.
Napagbintangan lang ako, hindi naman ako yun eh. Lahat may mga kanya-kanyang dahilan. May justification yan, ba't nila ginawa yung krimen. Ganun ka eh. Kriminal ka, at dahil utak kriminal ka, gina-justify mo na yung ginawa mong krimen, tama. Hindi ba? Oh, hayop na yan talaga oh. Diyos me. Oy, RJ Soyal. Boss, salamat sa birthday greeting mo last time. Italago mo na lang ako sa pangalang JT. Oy, talaga ha. Mabuhay ka at salamat muli sa pagsuporta mo sa KOJC and most especially Pastor Apostle Cobuloy. Oy, RJ Soyal. Sige. Happy birthday sa iyo ulit. Belated. Di ba, Diego Lati, kung may sakit kasi anak ko kaya nagnakaw ako eh. Nang lalaki kasi yung misis ko kaya pinatay ko yung kapitbahay namin eh. Lahat na lang, ganyan. Oh. So, tutularan nyo ba to? Iboboto nyo pa ba yung ganitong tao? O, halimbawa, nagnakaw yan sa Senado. O, sasabihin yan, kaya lang naman ako nagnakaw eh. Para sa ganito eh, para ganito eh, para may paglabang ko kayo eh. Hindi ba? Sabi nga nila kung si Alice Guo. Oy, Risa Ontiveros. Si Alice Guo, putang ina, ito talaga Pilipino. Ginagawa niyong espiya ng China kahit hindi naman. Ito si Erwin Tulfo. Ito talaga gumamit ng ibang mga ano. Sinisilip niyo si Alice Guo sa mga birth certificate niya, sa mga ganito ganyan. Ito si Erwin Tulfo. Hindi niya ma-deny oh. Sinabi niya pa na nag-TNT siya. Inaamin niya nag-TNT. Inamin mo na rin lang nag-TNT ka eh. Ba't hindi mo pa inamin na nandugas ka? Oy, PH update. Nagpapaawa lang yan, boss. Oo nga eh, nagpapaawa lang to eh. Oh, sige, ano pang sasabihin nito ni Tulfo? Hindi ito direktang sinagot ng mambabatas, pero giit ni Tulfo, pagiging undocumented OFW lang ang kasalanan niya. Wala po. Ulul, hindi ka OFW. O, hindi ka OFW. Isa kang immigration fraud criminal. O kaya iniisip ni Alice Guo ngayon, nakakalulungkot yun. So ito sinasabi dito, hindi niya sinasagot yung pandadaya niya ng dokumento. Dinidedman niya yun. Dinadaan niya tayo sa kakupalan. Na kaya nila ako binabanatan kasi kayong mga vlogger kayo, ha? Kaya nyo ako binabanatan dahil number 1 ako sa survey. Putang ina. Hindi ka binabanatan dahil number 1 ka sa survey. Binabanatan ka kasi kriminal ka. May kasalanan ka sa batas ng Amerika. Tingnan ninyo. Ang kapal ng mukha mo na nasa kongreso ka pa din ngayon. Samantalang si Arnie Tevez tinanggal sa Congress, nagsasayaw lang ng naka-boxer shorts. Diba? Si Arnie Tevez nagbubudots. Tinanggal ng kamera sa Kongreso. Ibinoto yun ng distrito niya. Ito si Erwin Tulfo, di naman binoto to ng party list eh. Meron lang silang isang nominee doon na pinatalsik nila para mapaupo tong mokong na ito eh. So hindi to binoto ng mga Pilipino. Binoto yung party list nila nung hindi siya na-confirm as DSWD secretary. Pinatalsik nila yung isa. Tapos inupo siya para maging congressman siya. Maranasan man lang daw niya na maging politiko. O hindi ba? Hindi ba totoo? O, tinanggal nila si Arnie Tevez for ethical issues. Oh, what's not ethical dito sa tao na to? First off, manloloko. First off, hindi Pilipino. Bakit? Hindi Pilipino kasi hindi Amerikano eh. Inamin niya eh. Di ba? Bumili siya ng birth certificate eh. Oh, so dapat to, wala to sa Kongreso. Oh, di ba? Oh, yun. Dapat Congress sa bagay, putangin nang yan. Sa bagay, aasahan mo sa Kongreso? Eh si Franz Castro nga convicted child abuser, nandiyan pa eh. O, so dito mo talaga malalaman. Kaya naman pala, yung sinabi ni PRRD na Congress is the most
Oo, is the most rotten. Rotten. Yun ang sabi ni PRD Congress is the most rotten institution. Okay, kaya naman pala rotten. Ganito yung mga congressman nila. Yung isa, child abuser. Yung iba, mga NPA, cuddler. Yung iba, mga terorista, mga kriminal. Tapos, eto naman ngayon, fraud. Sabi ni Christy Baha, no to tool fake. Ano to, pasensya na, Sir Erwin Tulfo. I really like you before. Gusto kita talaga. Lalong-lalo na nung nagpapanggap ka pa na Duterte diehard supporter ka. Gustong-gusto talaga kita. Kasi ako din talaga humaling ako sa sa mga Tulfo brothers, yung T3. T3 pa lang pinapanood. Kahit nga si Mon Tulfo dati, pinapanood ko yan Nagkakarakarati pa yan hanggang binugbog ni Claudine Barreto sa airport yan Pinapanood ko yung mga yan. Bata ako dyan, ako lumaki sa mga Tulfo. Kaya ang sama-sama ng loob ko Ang sama-sama ng loob ko kasi pinangarap ko talaga na itong mga Tulfo na tumapasok sa politika. Kahit nga 3 sila basta matino sila Di ba? Kaya lang yung unang dalawa, Diyos ko po. Yung nauna, na bakla. Ito naman pangalawa, manloloko. Naku, sana po, Ben Tulfo, sana naman baguhin mo. Ikaw na lang ang magsasalba ng apelyido ng mga Tulfo, parang awa mo na. Kaya sa totoo lang, masama loob namin, sir. Idol ka namin Idol Erwin ka nga Idol Rapi nga tawag namin sa inyo Pinagtatanggol ko yan si Rapi Tulfo kay Alibayan. Putang ina Libayan na yan. Walang alam sa buhay yan Talagang nakikipag-away ako sa mga mga grupo ni Libayan pag binabanatan nila si Rapi Tulfo Kaya lang talagang sumama ang loob ko noong hindi niya na binabanatan yung mga dati niyang binabanatan. Oo, nag-focus na siya dun sa mga kabit-kabit. Tapos eto naman, dating Duterte, biglang bumaliktad, hindi na siya Duterte ngayon, naging na siyang loyalista nga. Tapos ito, mali na, ginagawa pang tama. Ganyan na ganyan din yung administrasyon ngayon Di ba? Palpak na, ginagawang ano sabi ni Bongbong Marcos? Sa KOJC, walang pumasok na may baril. Ang daming may baril doon. Ano sinasabi nila ngayon? Matatag ang ekonomiya. Magpasalamat kayo. Putang ina, 30 pesos ang isang kamatis. O hindi ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Puros manloloko, kaya nila kinuha to sa ticket nila kasi mambubudol. Huwag ka magagalit. Huwag ka magagalit ni hindi mo nga dinidinay Ni hindi mo dinidinay yung sa'yo akusasyon sa'yo ngayon bagkus, nagagalit ka sa mga vlogger, tinatawag mo pang troll. Kayo talaga, pag hindi akma sa inyo, troll.